Ngayong buntag mga sukinting paminaw, mga higala sa kahanginan, diri sa DYSR 95.1 FM Dumaguete, ug sa atong mga Facebook live viewers diha, may buntag kaninyo. Ug ako kini si Jelda, ug atong kaoban karon aniya silang Evangelist Mav, si Ivan Charlie, ug si Dr. Faulkner Faith Mascardo, alang sa paghatag og espirituhan ng pagkaon para sa atong mga kalag. Good morning. Ato yung great evangelist Jelda, itong mga suking tigpaminaw na ng dapitan, no? Kauban nato karon sa live ana diri si Pastor Lears, ani si Manase, ani si Teacher Eliza, ug si John Joy Valencia. And sa Pikas nga dapit, no, natay mga watchers dire, no? Sister Melissa, good morning. Then hapon akong mama din, no? Napod si Papa niya. Joy Valencia, good morning. Alright. Atong invite sila to follow our YouTube channel. That's Music Generation Official. No? I-follow ninyo na para makadungog, makita mo mga manindot nga mga kanta. And tanan nga mga streaming platforms that you'd wish to listen to. We have Spotify, Apple Music, nato YouTube Music, and of course, the songs are available on iTunes. Pwede na ninyong ma-download. And don't forget to follow our Facebook pages. We have Cornerstone Believers. No, we also have CB Church Connect. We also have Unworldly Thoughts and Sips of Scriptures. Mayang buntag sa tanan. Evangelist Charlie, kumusta Prime man ka? Sa may masulti ni mo ron nga uban man ka na to karon sa itong programa. Indot kay primate kay first time na ako makalingkod diri sa kuan. Sige naman ko dito sa likod atong makakuyo ko karon na po ko diri. So nalipay ka nga uban ka karon? Lipayan nimo. Lipay kayo, primate. Wow. Okay. Ito ang sugdan nga ito ang programa karon sa mga pagkampo ni mutago daghang makita ko mga isgutan ko kay daghang tag alampuanan daghang kita mga angay concern ba wa ka nang inlabot sa ato ang paggobyerno how sa maabtan pa ni pila ka trilyon ang makawat pero di ka man inlabot di ka mo gunahon angay ka nilabot nini tungod kay namo ta puyo sa to meaning dapit nga kung mag-hurot-hurot ang ato ang pundo mangutang on sa nasod ay kay pabayron Evangelist Charlie ikay pabayron Na. Dili ko oy. kaya magamputa langit no na mong amahan ang among pag-ampo kanimo yung gabuntagon karon nga dili lamang kami matudluan ug magiyahan sa imong pulong apan abang kami nga makinabuhi namo ang imuhang mga bulawanon nga mga prinsipyo that could change every life. Dili mi mosugot amahan nga kutob lamang kami sa pagpamati apan walay application niini sa matag usa. We also pray for our nation. Among gyampo amahan ng nasod sa Pilipinas. Tabangi amahan ng tibuok Pilipinas nga mabutyag kayod ang tanan ng mga corruption, ang tanan ng mga graft, ang tanan ng mga kabuang sa trabaho sa gobyerno, tanan ng mga public officials and public employees. Sagad ko mahan nga pinangga nimo ang mga Pilipino. Ang imong mga prinsipyo mo ay bapatigbabaw ingon nga sovereign ka. Tamang kami amahan nga ang imong sovereignty maabot sa mo ang nasod. Sama sa gi-pray nga gitudlo nga pattern ni Jesus. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Gusto kami amahan nga mahitabo ka na siya sa among nasod. Ang imong paghari mo'y magapanglihok dinhi sa among nasod, ang imong kamamuton mo'y matuman sa matag kinabuhi. Salamat. Dili mo tugutan ng tanang mga bakak ug mga limbong, mga porma sa bisanasa ng mga brancha sa government. Walay malimbungan ama hinuon ang tanan mahayagan bansa kahom sa Espiritu Santo. Salamat kayod na mahayagan ang tanan. Dili lamang
sa mga kamatuoran ug mga realidad sa mga panghitabo sa mga nasod bisan pa man sa mga pulong ing kabutagon karon. Puna kami sa inspiration, puna kami sa kusog kadasig nga mamalandong magadawat. In Jesus Christ's name, kinintanan ang gipangayo uban sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Amen. Sige, padayon kita sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ug we are now in chapter 7 verses 14 to verse 18 sa Exodus. Palihog sa pagbasa Evangelist Mav sa English na translation. Exodus chapter 7 verse 14 to verse 18. Okay. Verse 14, no? Then the Lord said to Moses, let me read that again. No? Wait. Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is stubborn, and he still refuses to let the people go. So go to Pharaoh in the morning as he goes down to the river. Stand on the bank of the Nile and meet him there. Be sure to take along the staff that turned into a snake. Then announce to him, The Lord, the God of the Hebrews, has sent me to tell you, let my people go, so that they can worship me in the wilderness. Until now you have refused to listen to them. So this is what the Lord says, I will show you that I am the Lord. Look, I will strike the water of the Nile with this staff in my hand, and the river will turn into blood. The fish in it will die, and the river will stink. The Egyptians will not be able to drink any water from the Nile. Okay, Evangelist Gilda, palihog pagbasa sa Cebuanong translation. Ningon diri, unya ang Ginoo miingon kang Moises, nagmagahi pag-ayo ang hari ug dili niya palakton ang mga tawo. Adtua siya sa pagkabuntag inig adto niya sa suba sa Nilo ug paabuta siya sa daplin sa suba. Dada ang sungkod nga nahimong bitin ug ingna siya ang Ginoo, ang Ginoo ang Dios sa mga Hebreo. Nagpadala ka nako nganhi kanimo aron pagsulti kanimo nga palakton nimo ang iyang katawhan aron simbahon nila siya didto sa kamingawan. Apan hangtod karon wala ka mamati. Ang Ginoo nag-ingon nga pailhon kaniya nga siya mao ang Ginoo pinaagi sa iyang pagabuhaton. Pinaagi niining sungkod bunalan ko ang tubig sa suba ug mahimo kining dugo. Mga matay ang mga isda ug mabaho ang suba ug ang mga Ehiptohanon dili na makainom sa maong tubig. Grabe ka gumahanan ni Evangelist Mav. So, kayo. sungkod bitaw pod ni Moses dili lang siya pang serpent pa. Pati pod ang suba himuon yang dugo. Sa ato lang isgutan nga gahapon ni Evangelist Mav nga since si Moses mo igisugo sa Ginoo primarily ining butanga sa pag-prove ug sa pagbuhat sa iyang kabuton mo nang obligado ang Dios nga mohatag ni Moses og power. Yes. And it was not Aaron, his brother, nga maoy gisaligan nini nga gahom bisan tuod even Mav nga niingon mo ang Ginoo ni Moses nga himuon ka nako nga sama sa Dios ngadto ni Paraon ug si Aaron nahimo nimong propeta. Bisan tuod wala si Aaron yadtong pagsugo sa Dios nga iyang sungkod mahimo nga serpente. Tungod kay si Moses isugo man sa Dios na si impartation pod sa iyang authority. Nakaambit pod si Aaron. Itsa pod sa iyang imin si Moses kuya gulang mo to niya. Muro pag luod na kay 80-83 niya magkuyar gyapon sa di mo bagay. Manoy na lang. Manoy, itsa ni mong sungkod nimo. Itsa pod ni Aaron isa iyang personal niya nga sungkod. Nahimo pong serpente. So I am sure na curious beauty po si Aaron na ito Ivan Mav nga inigtalikod ni Moses minsan Dobi unsa gutupog nga ngano gutong akong sungkod na himo naman to siyang bitin. Pagtalikod ato wa na to siya ni gana kay
ang kuan man gud ang gahom sa Dios dili na siya pang dula-dula, dili na siya pang lingaw-lingaw, dili pang entertainment, dili pang magic-magic, kundi para sa pag-prove lang na gid siya nga ang iyahang pagpadala mga iyahang legit Legit. nga mga alagad. Dili na siya pang show off, dili na siya pang pasikat, Correct. apan sa pag-prove na siya nga kanang iyahang gipangpadala niya legit nga mga alagad niya. Amen. So, mao na siya imong naptukan ba nga sometimes doon mga alagad sa Ginoo nga kaminusan siya sa mga tao nga despite sa mga sa signs and wonders sa power nga gidala dili tuuhan na ano ay magsigig pabulas ba magsigig patuwag six laway pero wa gyud demonstration sa power sa Dios mo na yun pagtuuhan. Mo. And, kinahanglan usa sa imong huktukan nimong kabuntagon karon nga para asa man day ang power sa Dios. So this morning mga higala, atong iskutan karon the Nile as a sign. Particularly ato ang tagaan o pagtagad ang power sa Dios over Egypt. So ang suba nga Nile or the Nile River or Nilo sa Bisaya ingon nga di mailhan. Imagine suba siya gihimo siyang sign sa Dios. Gihimo siyang sign, just the Nile as a sign. Okay, kuha ni mo title ni Evangelist Charlie. The Nile as a sign. Himuon ron sa himuon ba sa Dios nga ang usa ka suba himuon yang sign sa iyahang gahom, himuon yang sign sa iyahang katuyuan siyang purpose. Ugma ato man siyang tiwason ning verse 19 hangtod sa katapusan niini, but this episode mga igala kaning 14 to verse 18 nag-record niya siya sa important kayo nga moment in Moses and Aaron's confrontation with Pharaoh. Musugot ka sa dili, musugoon ka sa Ginoo, mabot gyud punto nga patubangon ka. Talawan ang tao nga mabadungog-dungog sa social media. Samot na kanta-kantahan ka dito sa kun sa sayawan ka, ipos-post imong ngalan nimo dito unsa. Pero atubang di matubang, talawan na siya. Moses ug si Aaron i-konfrontar gyud sila. Mo. Wala sila padungog-dungog unsa man ning harit na to, di tabuhian na ni wala giadto gyud dito. Wa ni lami ng tao bisan silda nga padungog-dungog. In fact, makakuha na siya pinaka minus na siya sa akong pananaw ng isog baho ng isog baho naman nga ng isog og isog sa social media pero dili matubang sa person. Mo. Wa na Correct. siya para nako wa na siya talawan na siya. Talawan na siya. Si Aaron ug si Moses gisugot sa Dios, confront Pharaoh. Adto dito. Dayon kani bang denial ang suba mo sa Nilo Evangelist Mav, the lifeblood of Egypt. Oh. Diserto ko na siya nga lugar. So kung wala sila tubig dito, sao na lang. Lisod ba kinainguta, di ba para sa Pilipinas? Di ba para sa Pilipinas, iban mo nga tanan nga mga resources, tanan ba na atay bukid, na atay ocean, na atay daghang mga suba, na atong mga katubigan, mga yuta na to, magkalutan ay mga tubig, daghang na mainom. Egypt kay ang saligan Nile River ra. Jilda. Nya himuon sa Dios nga usa ka suba nga puros dugo. Kaya kung gidrama-drama pa ni sa unang panahon nga wala to gikoloringan na to. Ano ko magasto ni maasa. Production Asa cost. asa magkamalit og coloring taon ni kay para lang himuon mo lang sig drama as in literally gihimong dugo sa Dios. It became the arena where God demonstrates His supremacy. Demonstrated sa Dios ang iyang supremacy ang pagkalabaw. Ang transformation sa Nile River nga gikan sa tubig nga nimo siyang dugo. Apil po na ng the awakening of the land to frogs and plagues and the cultural reverence nga nakita dito sa tibuok Egypt into every daily task. Nagpalayag kato siya sa Dios nga mo-judge o mo-hukom sa idolatry and calls His people to trust Him. Nini nga kapuntago na doon naman tayo tulo kabahin sa tuang message. Number 1, the sovereignty of God over creation. Second, the dynamic between faithfulness and Pharaoh's hardness of heart.
And third, the significance of the Nile for the Egyptian worldview and the implications for us today. And now, let's start sa ato ang first na to, ang point kini nga message. God's sovereignty over creation. Labaw ba gid ang Dios sa tanan nga gibuhat? Evangelist Zilda? Sa tanan nga makita nimo diri labaw ba gid ang Dios? Amen, Prime. Labaw gid siya sa. So ang by the way mga higala ato nga kuan ba kada bang ang Nile River manggod ang Dios ba nagbuhat na. So kibalo ang Dios nga kani ako sa himuon nga stage aron nga makita akong gahom. Himuon yung stage ba. Ganon. Pusulan man ni nga dependent kayo ang mga Egyptians nining subaan ni ako na siyang himuong stage, divinely ordained stage to demonstrate God's power. Unsa giningon sa verse 14 ni Evangelist Charlie sa Cebuano, versikulo 14. Versikulo 14, unya ang Ginoo miingon kang Moises, nagmagay pag-ayo ang hari ug dili niya palakton ang mga tawo. Sunod. 15, adtua siya sa pagkabuntag inig adto niya sa suba sa Nilo ug paabuta siya sa daplin sa suba. Dad-a ang sungkod nga nahimong bitin ug igna siya. Ang Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo, nagpadala kanako nganhi kanimo aron pagsulti kanimo nga palakton nimo ang iyang katawhan aron simbawon nila siya didto sa kamingawan. Apan hantod karon wala ka mamati. 17, ang Ginoo nag-ingon nga pailhon kaniya nga siya mao ang Ginoo pinaagi sa iyang pagabuhaton. Pinaagi nining sungkod, bunalan ko ang tubig sa suba ug mahimo kining dugo. Okay. Yung mo nabantayan ni Evangelist Charlie, hiningon ang verse 15, adtua siya sa pagabuntag inig adto niya sa suba sa Nilo. Ug paabuta siya sa daplin sa suba. Kabalo di ang Dios sa matag lihok nimo ta. Kabalo ang Dios kanang orasa si Evangelist Gilda moadto siya sa suba. Ning orasa pod maadto siya didto aning lugar. Kabalo ang Dios niya na. Si Moses gugol kalimutan nga ug kuno sa kabalogon may mag-espiyas Moses sing sisig paniid. Pero ningon lang Dios, Moses adto siya sa pagabuntag inig adto niya sa suba sa Nilo. Yun sa pagkabalo sa Dios nga dunay regular nga o ning orasa maadto gid dito si Pharaoh dito sa suba. Yun sa pagkabalo niya Evangelist Gilda. Sama-sambara sa Dios. Daw be kung ikaw si Moses pag adto nimo wala diha, ibakakon nga ingon ka mo adto. Di ba? Kabalo ang Dios. Kabalo ang Dios sa mata detalye sa imong kinabuhi. Kabalo ang sa pila gid kanon sa imong buhok. Kabalo siya pila ka bug nahulog gahapon. Kabalo siya pila tanan total inhale ug exhale nimo. Kabalo ang Dios niya na. So doon na siya sovereignty over sa creation. Dayon, ang Nile pag-mention sa Nile River din mga higala is not incidental detail. It is intentionally chosen by God as the first stage of judgment. Kadtong paghimo niyang serpent, iban ba siya sungkod, gigit sa niya, di pa man to judgment. Di pa to siya judgment. First to siya nga sign nga kanang kami legit me, mga powerful me, sugo mis Ginoo siya naghatag man nga gahom. Pero di pa to judgment, iban ba? At this time kay ingon ang Biblia nga nagmagahi ningon ang Dios nagmagahi pag-ayo ang hari ug dili niya palakton ang mga tawo, ang mga Israelita. So ang Dios may namili siya, ang Nile River ato na himuon kuan. Himuon na to siyang arena sa pag-display sa power. Timan ninyo may gala nga asa kaning kalibutan na water, life and fertility naana siya sa mga river. Bound na siya sa river. Mangingon kag lisuba na ay tubig diha, na kinabuhi, na ay fertility diha. Mga tabunok ang mga yuta diha, daghang mga buhi ng mga isda o mga animals nga makainom. So kung imo sa lang taon, kung ang Nile River kasaligan sa tibok Egypt para ang tanan kuan dito adto magkuhag tubig adto magkuhag kinabuhi ug padayon sila sa pag-inom mga tanom. Himuon sa Dios nga dugo ma-corrupted siya. It's a direct challenge to the Egyptian economic and religious system. So padagan sa mga ekonomiya nimo diha Evangelist Gilda nga ang saligan nimong tubig nimo diha himo namang dugo.
Unsa may ganahan nimo Basilda kanang mudaghan og mayang tubig o kanang ang tubig mahimong dugo? Mudahang may ang tubig crime. Ha? The problema magis Pilipinas nga ang tubig daghan maayo daghan ng bahaan nga daghan na unsa lang kana kung ang tubig mahimong dugo. Asa man kay ganahan mo ng duha? Asal lang piliun nimo ana. Adto na lang kusdaghang tubig crime. Pero bisa tubig makamatay daghan kay mga balay ng guba pa. So imo nakita sa Pilipinas nga dunay economic dunay pag-challenge sa economic system na to. O daghan na nga tayog. Samot na ni. Tubig rin na flood control gipang kurap sa mga empleyado sa DPWH ug mga naa sa gobyerno, mga elected nga mga officials. Unsa na lang kani ba? Nga ang Diyos mismo ni decision. So imong pamalandungan ibon Mav, God aligns His action with Moses' obedience. The miracle occurs at the point of Egypt's national life. Unsa man, the Nile's banks, boats, ang mga pari nga mga Egyptians, dili ni mga pari sa Romano nga Katoliko nga nga religion, mga pari ni mismo kay lahi mas relihiyon pud na mga pari sila. Mga boats nila, namo sila mga sakayan pud didto, na sila mga pari pud didto. Households, tanan nga mga nagpuyo sa mga palasyo, sa mga balay-balay, they all feel the pressure of divine intervention. Gi-align sa Dios ang iyang action. Ng imo lang tao ni Mav, ang Dios makapagusto gid siyang himog milagro or mga timailan or bisan sa pag-demonstrate siyang power as long as ang iyang mga servant natunog. Kung mingon si Moses sa Evangelist Gilda nga kanang ang suba lang, ang Banika River lang, Lord, mo'y himuang dugo, ayaw lang ng Nile River, ang kanalang river sa sa Balinsa Negros Oriental, Banika River. Mutana ko ni mo Evangelist Gilda, tubago na sa Diyos. Himuon na niya na, dili. Nga dugay man yung katubag. Ha? Himuon man lang sa Dios nga ang Banika River mahimo siyang blood. Tungod kay si Moses nga propeta nag-ampo siya sa Dios nga mahimo. Unsa tubag? Pwede prime. The answer is no. Tungod kay ang sugo sa Dios nga ilig-adto sa paraon dito sa Nile River. So sometimes daga mga tao evangelist magsagad-sagad nag-ampo assuming kayo na every prayer nila tubagon sa Dios because they are heartily praying to God. Ang point niya is Evangelist Gilda nga ang Dios sovereign siya sa tanang creation niya, but you should ensure nga ang imong prayer nimo is aligned siya sa kabuton sa Dios. Kay kung obey ka sa instruction sa Ginoo, obligated pud ang Dios nga mo-align siya sa iyang action sa imong obedience. Sabtan mo na? Amen. Ito ipaduga nga explain ni Brad Mavin. Aron nga dili ta magpasagad-sagad og ampo ning kalibutan nga Ginoo karon dayon kaning Banika River sa Negros Oriental sa Dumaguete City. Himuan ni siyang dugo kay si Moses pud himong dugo. Kaya kinabuhaton sa Dios but di na niya buhaton mga kaigsunan no kay ang giagad pud sa Dios ang iyahapon nga kanang purpose no ang katuyuan or iyang will no sa mala sa atong mga kanunay nga ginapray, let your will be done. Unless of course ang imuhang gipangayo is in line with God's will. The instruction that was given is to challenge the Egyptians. If ang imuhang nga gipangayo sa Dios is in line ana or imong giampo in line ana, that's the time nga i-grant sa Dios or manglihok ang iyang gahom sumala sa imuhang gipangayo kay natunong man ni siyang katuyuan. But say for example sa atong gikuan ganina nga Banika River man to, yet ang purpose unta sa Dios is on Nile only, within the limits of Nile. Of course, di gid po na niya buhaton. Kaya niya, but He won't do that of course. Kay sa atong kanunay nga ginapangutana no sa matag usa unsa may katuyuan ana is naba nay katuyuan, does that hold true to the purpose of God? So ang challenge natong tanan, if gusto ta nga manglihok ang Dios, ang gahom sa Dios atong matag kinabuhi, if you want the signs, miracles, and wonders of God to work upon you, make sure nga ikaw pud mismo nasayod kas katuyuan sa Dios. So you could align no every prayer that you have sumala sa katuyuan sa Dios. And
surely no manginlabot gud ang Dios sa imuhang mga pag-ampo. Okay. So, unsa may application nini nga message na to? This is a reminder that God's judgments are purposeful. Nadyo na siya tumong. Dili niya kay iyar ng himuon ng river na Nile River nga dugo nga way tumong ilang dulaan. No. It aims at revealing his character, holy, righteous, and merciful to the humble who trust him. And imo sa nabantayan ni Evan Mav that when God moves in our lives, He often engages the things that define our daily rhythms, like resources, routines, and centers of power. Well, makita na sa Dios na unsay ginabuhat, unsay ginasaligan. Therefore, we can trust that God is at work in the ordinary to bring about extraordinary purposes. So kung naamong ito pagsalig Evangelist Gilda, kung musalig man yung Evangelist Charlie, our trust should not be in the mechanisms of power. Like minguntan, salig ko kay sa politika, sa economy na mo, sa technology na mo sa Pilipinas. No! Ang atong trust, ibutang nato in the faithful God who controls the elements and the timing. Asa ka musalig Evangelist Charlie? Sa Dios. Sa Dios. Dili sa politika, dili sa ekonomiya, dili sa technology, dili sa pasalig ni bisan kinsa, kundi adto ka mosalig sa faithful nga Dios nga mo'y nagkontrolar sa tanang elemento o sa timing sa kalibutan. Evangelist Shirley? Asa ka mosalig? Sa Dios. Sa Dios. Kuha ni mo na Evangelist Mav. Yes. Okay, number 2. Faithfulness amidst a hard heart. Pagka matinumanon, taliwala sa gahi nga kasing-kasing. Diba nang kita ito diri ang resistance ni Paraon, ang warning sa Dios. Unsa giningon sa verse 13 ni Evangelist Charlie, versikulo 3 siya atras tagamay. Verse 13. Verse 13. Apan nagmagahi gyapon ang hari ug wala gayud mamati kang Moises ug kang Aaron sumala sa gisulti sa Ginoo. Nagmagahi gihapon. Kanang kulong ng magahi ba gihapon. Nagmagahi gihapon. So nagpagahi sa una, nagpagahi gyapon karon. Nigara gyud. Nigara sa. Nagmagahi gyapon ang hari ug wala gayud mamati kang Moises ug kang Aaron. Sumala sa gisulti sa Ginoo. So bisan pa di ay ug naay mensahe pa na Evangelist Gilda, dili garantiya nga kalami-lami si mong gisulti pagwala nimo diha, pagtulo nimo sa tao, pagpahibalo nimo sa instruction sa Dios o sa sugo sa Dios o sa pagbadlong sa Dios o warning sa Dios o bisan unsa nga mga mensahe gikan sa Dios, dili na garantiya nga abi kay Dios kasugo nimo paminaw na ka sa tao. Karon unsa may resolution sa Dios kung ang tao gisultian sa mga mensahe niya di pa to, dito na mosulod ang judgment. Dito mosulod. Kung imo lang taon siya, katong paghimo bitaw nga ang Nile River nahimo siyang dugo, usa to siya ka preparatory act for the subsequent nga plagues. Sinugdanan actually Evangelist Gilda, sinugdanan pa lang to siya kay magsunod-sunod pa ni ugma iskutan na po na to ang lain na po nga mga hampak ni ihatag sa Dios. So ang paggagahi sa kasing-kasing ni Paraon is not simply obstinacy. Abin mo nga gahi ra na. No, it is a display of the human heart. When confronted with divine truth. Ako tagag-emphasis ni Evangelist Gilda. Kanang kagahi sa kasing-kasing ni Paraon, dili na siya simpleng kagahi lang. Usa ka na siya ka-display sa kasing-kasing sa tao. Ipakita sa Dios diya ngayon na ang tao. Sa dihang i-confront na gani at tagaan, tubangan na gani siya, tirahan na gani siya divine truth. It's either duhara mong gunan sa Evangelist Gilda. It's either ang tao makinulsol or musamong kagahi. Nakita sultian ni ayo ana mugara anon. Napay mga tao ay magbag-o. So nara na duha. So kung ang tao magbag-o, wala judgment. Wala judgment buhaton ng Dios. Apan kung di magbago ang tao, mao na dunay judgment. Ayo pag unahuna nga, bali po na ang Dios mo judge mo na siya. Dapat siya mo judge. Dili po na siya musagad og judge kung wala pa warning daan. Ang judgment sa Dios preceded na siya og warning. Giunhan na sa danay pag una ng mga warning. So God's warnings come with opportunities for repentance. Kana kay ni warning ang Dios, ganahan siya nga mag-repent ka, magbag-o ta.
Pero si Paraon na niya, in this case, remained unmoved. Wag yun siya nausap. And kita na ni mo niya sa unahan pag yun, doon ay progression of the plagues. Wala, sunod-sunod na. Ay, ka mga baki nga nangabot, yung mga, may mga langaw, sa kung saan na daghan kayo na. Pulo ko na kabuok. Ang progression na nagagrabe man na siya, nagpakita na siya nga God shows mercy and judgment intertwined. Dunay di na sila magbulag o di ba sila? Ang kaluoy sa Dios ug ang paghukom sa Dios, di na siya magbulag. Kaluhan na sila. Kung di ka ganahan ni mercy, di atos judgment. Ganahan kag dili ka ma-judge, dawata ang mercy sa Dios, unsa may gi-require sa mercy sa Dios, buhatan na. So God gives warning, then demonstrates power, then narrows the scope of mercy. First to Egypt, then to Israel's liberation. Balik ko na ko, God gives warning, then demonstrates power, then narrows the scope of mercy. First to Egypt, then to Israel's liberation. Yeah, si Moses o si Aaron function as imperfect nga vessels through whom a perfect God speaks. Wala niya akong ganahan sa Diyos, Bajal Zilda. Ayaw dyan kaguuli, Bajal Zilda, mingon sa hilasa ng Zilda ay magsulti-sulti sa pulong sa Diyos, mura po perfect, ingnan sila. Perfect ba si Moses? May na lang ko, kaya ako napatay, langaw raman. Si Moses, kitaw mo yun napatay. Langog, lamok raman napatay na doon. Si Moses at si Aaron, mga imperfect sila nga mga mensahero nga gigamit sa perfect nga Dios. And their willingness to obey despite personal risk. Kay risgo mo gito kasanan kay anytime mo desisyon ng hari patyo di padakop sila presohon. Mas limay mo ato. Usa to siya ka personal nga risgo. Ang ilang willingness sa pagtuman sa sugo sa Dios. Mo to siya nagmodel sa faithfulness under divine direction. Sugod sa dili garantiya nga abi kining tumangas kabuton sa Dios, dili mapeligro imong kinabuhi. Mas hadlok hinuon labi na og matubang kas mga kadagguan sa mga nasa gobyerno sa kalibutan, labi na atos Pilipinas. Daw bi ikasugoon Evangelist Charlie, maadto kas Kongreso, maadto kas Senado, mingon paminaw mo tanan mga kurakot nga mga opisyal. Ningon ang Dios. Ala, human ka na kagawas. Di ko kabalik ni Cruz na Pasagad-sagad kag yaw-yaw dito. Ayo jog nagbuhat kung wa kasugos Ginoo Evangelist Charlie kay na. Amen. Na. Ayo jud nagbalikon nako. Na huwag mong subukan ha. Masisira ang buhay mo. Okay. Personal hardness, our own stubborn defenses can hinder hearing God's voice. Ang makapababag nga nato nga di ta kadung sa tingog sa Dios moro pod nga nato ang personal hardness. Katulo mga higala, denial significance for the Egyptian worldview and spiritual lesson. Ang Nile River manggod mga higala, associated na sila sa ilahang Diyos sa mga Egyptians. Nagsalig manggod sila kay ilanay life, na fertility, the divine favor sa Egyptian nga religion and economy. Ang contamination na nga gikan sa tubig na himo siyang dugo. Ipakita diya that the Lord God, the God of Israel, is greater than any Egyptian gods. Mao na nga kung naa man ganitay naandan nga mga kultura mga pamaagi karon nga natay gisaligan, please be reminded to find your security in God rather than in the transient sources of life around us. Ang Dios mo'y pinaka-source sa tanan, dili ang bisan unsa ning kalibutan. Amen. Salamat sa pagkauban. God bless you.